For today's video ay ang pag-crave ng kapatid ko ng ginataang munggo. Kaya tara, luto tayo! Hi everyone! Nag-chat nga yung kapatid ko. Craving for ginataang munggo ang peg niya. Sabi ko nga bumili siya ng ingredients na hindi available sa akin. Meron na rin kasi akong malagkit na bigas dito. First, nag-toast na nga muna ako ng munggo sa kaserola. Yung ganito yung itsura ay pwede na to. Ito nga pala yung mga ingredients. Gata, asukal, malagkit, at syempre itong tostadong munggo. Pinalamig ko lang ng konti. After nun, nag-start naman na ako dito na biyakin. Opo, yung munggo pala na toasted ay bibiyakin ko muna. Gumamit ka ng anything na pwedeng pang-roll dito. Nung una nga, canned good yung ginamit ko, pero napitpit siya. Kahit naisipan ko nga itong bote na lang ng ketchup. Pero wag masyadong madiin ha, at baka madurog. Make sure lang na mabibiyak yan. Ganito pala yung madalas na merienda namin ng mga bata pa kami. Ano bang tawag sa inyong lugar yung ganitong luto? Sa amin kasi ay ginataang munggo. Yung iba naman ay ginataang totong. Sa inyong lugar naman kaya anong tawag dito? Medyo matagal nga yung proseso na to. Hindi kasi siya pwedeng madaliin. Gaya ng alalay nga lang yung pagdurog at pag-roll dito. Ganito nga yung magiging kalabasan. Ganyan lang nabiyak. Pagkatapos noon, dahil nadurog nga at natanggalan nga ng mga balat, kailangang itahip gaya nito. Make sure na matatanggal nga pala lahat ng waste dyan. Kapag naisama kasi yung balat ay magiging tinganga lang yan para sa atin. Tuwang-tuwa nga ako dito habang nagtatahip. It's been a long time nung last na gumamit ako nito. Nalala ko nga nung mga bata kami, ganito yung ginagawa namin sa bigas namin. Diba pag bagong giling yung bigas? May tira-tira nga na galing dun sa balat. Pinuntahan na nga rin ako dito ni Mimi at ginagaya kung ano yung ginagawa ko. First time nga din kasi niyang makakita ng ganito. And finally, natapos na nga ako sa pagtatahip. Tinanggal ko lang talaga yung balat. Ngayon, mag-i-start naman na ako sa pagluluto. Medyo matagal nga itong lutuin, kaya't maaga pa lang ay nag-start na ako. Inuna ko yung gata. Isasabay ko na nga din pala yung malagkit na bigas sa pagpapakulo. Bale, 3 piraso ng nyug nga pala yung nilagay ko dito. Nag-add na nga lang din ako dito ng boiled water. Sabay-sabay na lahat pala ng ingredients dito. Pati yung munggo ay hinalo ko na kasi matagal-tagal din tong lumambot. Yun nga lang, every now and then kailangan pala tong hinahalo. May tendency kasing masunog yung ilalim. Dark brown sugar nga pala yung binili ng kapatid ko, kaya nagmukha siyang champurado. Pero kung tutuusin, pwede na rin yung wash brown. Naglagay din ako ng konting asin, pambalanse sa tamis. Every now and then nga pala yung halo ko talaga dito. And medium heat nga lang pala yung kalan ko. Ang ginagawa ko pala sa kalan para hindi naman maubos yung gasol ko. Patay sindi nga lang yung ginagawa ko. Pag ganyan na kumukulo, pinapatay ko muna tapos binabalikan ko. Siguro after 5 minutes, bubuhayin ko ulit yung kalan. Medyo matagal nga lang talaga yung pagluluto dito. Kaya medyo mahaba-habang pasensya nga yung kailangan. Nakailang beses nga din ako nag-add ng water dito. Make sure nga lang na mainit yung ilalagay mong tubig. Para hindi maging sagi yung malagkit na bigas. Maghihintay nga talaga ng oras hanggang sa lumambot yung malagkit at yung munggo. At sa ganitong texture, sa tingin ko ay luto na. Gaya ng nakasanayan, dito pala kami sa labas kakain ngayon. At ito nga yung magiging merienda naming lahat. Sobrang dami nito. Sigurado marami pang matitira. Maglalagay na nga lang kami ng evap on top. Pero mas masarap talaga yan pag yung gata. Nagmukha tuloy siyang champurado. Yung mga ganitong chances, ito na rin yung nagiging family bonding namin. Ang sarap kumain dito sa ilalim ng mga puno namin. By the way, Sabado pa pala to, kaya andito rin yung mama ni Mimi. During weekends nga lang niya nakakasama yung parents niya. Kasi out of town pa yung mga works nila. Kaya kapag andito yung parents niya ay talagang sinusulit niya yung oras nila. Minsan nga nagpapabebe na rin to. O siya, anong merienda nyo dyan? Kunin nyo na rin at sumabay na rin kayo sa aming pagkain. Sobrang init pa rin ng panahon, no? Minsan ang aga ng ulan, tapos biglang aaraw. Hindi mo na rin maintindihan yung mood ng panahon ngayon. Kaya't kadalasan, dito nga lang sa ilalim ng puno yung tambayan namin lahat. Mas presko kasi to kaysa yung binubuga ng electric fan. O siya, hanggang dito na lang muna ulit to ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.